Kaya pala galit na galit si dating Pangulong Rodrigo Duterte kay Pangulong Bongbong Marcos ay hindi tinupad ni PBBM yung kasunduan nila o yung kondisyones na inilatag ng kampo ni Duterte para i-endorso nito ang kandidatura ni President Bongbong Marcos noong 2022. Pero totoo nga ba na nagkaroon ng kondisyon? Totoo ba na hindi tumupad si President Bongbong Marcos? At totoo ba yung mga isiniwalat ni Congressman Sandro? Dahil a few days back, nagpa-interview po si Kong Sandro sa 4 Alas. Ito pong topic na to ay nagawa ko na sa isang channel ko pero gusto ko pong i-share sa inyo para mas marami pa ang makaalam. Nagkaroon po pala ng pag-uusap sa pagitan ni Bongbong Marcos nung siya po ay tumatakbo pa lang bilang presidente at si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Although hindi po sila nagkaharap sa palasyo, mayroon pong pinaharap si Digong. 3 opisyalis niya kay President Bongbong Marcos at kay Sandro Marcos nung ito pong magtatay ay nagpunta sa Malacanang para hingin ang endorsement ni dating Pangulo. Pero noon pa pala, umpisa pa lang, may maitim na balak na si former President at ito ay ang gawing puppet si Pangulong Bongbong Marcos na i-endorso lamang ni Digong si BBM kung tatanggapin ni BBM yung mga kondisyones para makuha niya ang endorsement ni dating Pangulo. Ano-ano po ba yung mga kondisyones? Pakinggan po natin itong isiniwalat ni Congressman Sandro. Part of me kind of saw it coming. Actually. Hindi dahil sa isang tao, kundi sa daming mga iba't ibang partido sa paligid na sa dami nilang it was a power struggle. Yes. And I will never forget, and this is the first time kunento ko to. Wow. And I don't know if the president's gonna get mad at me for saying this. Andito na tayo. Andito na tayo. Mr. President. Nung nangangampanya ng aking tatay, tapos hinihingi niya ang suporta ng Malacanang, tinawagan kami. Pinapunta kami sa Malacanang. Pinahintay kami dyan. Mga 2 oras kami nakahintay. Nakatambay lang dun. And then, nakaharap kami. I'm never gonna forget. Andun kami sa Presidential Guest House, pinasok. And at the time, there was still no official endorsement from Malacanang. And bumabanat pa nga yung presidente, no? exactly. And so we were supposed to meet the president at the time, but instead hinarap kami sa 3 tao. Hindi ko na lang babanggitin kung sino. But we were put in front of 3 people, and they essentially, asked, ano plano mo, ano magagawa mo para sa amin, etc., etc. And then there was one person who's a sitting official now, hindi ko na lang sasabihin, but that's a clue. He's a sitting official now. And sinabi niya kay Pangulo na, sige, suportahan ka namin on the condition that kami yung mamimili ng ES, kami yung mamimili ng Speaker, kami mamimili ng Senate President, kami mamimili ng Secretary, basta marami silang hiningi. Marami silang hiningi. I can imagine them saying and then when we left the palace, tumingin tatay ko sa akin. Alam mo, kulang na lang papatayin na nila ako. So that's there was a lot at play. There was a lot at play, and there were many people who I guess we're vying to take power away, I suppose. yes. Nako, kung totoo itong isiniwalat ni Kong Sandro, nakakapangilabot naman na talagang simula pa lang ay may maitim na balak na si Rodrigo Duterte na kontrolin ang magiging pamamahala ni Bongbong Marcos. I-endorso niya si PBBM kung ito ay papayag sa mga kondisyon niya. At ilan sa mga mabibigat na kondisyon ay si Digong ang pipili ng Executive Secretary, siya ang pipili ng Senate President, siya ang pipili ng House Speaker, at iba pang key positions sa gobyerno tulad ng pagiging cabinet member sa Department of National Defense. So dyan natin makikita kung gaano ka-evil
o kaitim ang budhi nitong si Digong, mantakin ninyo, papayag siyang i-endorso si Bongbong Marcos bilang presidentiable ng partido niya kung sasang-ayon si Bongbong Marcos sa kanyang mga kondisyones. Pero tumupad ba si Bongbong Marcos? Nagpabaya ba siya at pumayag na sige, ibibigay ko lahat ng kagustuhan ninyo basta i-endorso mo lang ako bilang kandidato mo? Obviously, mukhang wala pong nangyaring kasunduan. Kasi hindi po inendorso ni Digong si President Bongbong Marcos. In fact, iba ang inendorso niya. Si Bongo, nakalaunan ay nag-withdraw dahil alam nilang walang panama si Bongo kay Bongbong Marcos that time. Na kahit na hindi inendorso ni Digong si Bongbong Marcos, ay nanalo pa rin ito. Meaning, wala pong hold, walang power si Rodrigo Duterte na pabagsakin si Bongbong Marcos simula pa lang. Hindi nga ba? At simula pa lang ng kampanya ay sinisiraan na ni Rodrigo Duterte si Bongbong Marcos kaya meron daw tayong presidentiable na drug addict, cocaine user at weak leader. O ngayon, yung Bongbong Marcos, ano ang titulo? President Bongbong Marcos without the endorsement of Rodrigo Duterte. Kung hindi ba naman kahayupan yan, di ba? To the highest level. I-endorso kita, Bongbong Marcos, basta sundin mo lahat ng gusto ko. Lahat ng key position sa gobyerno mo, dapat ako ang pumili. Pero teka muna, totoo nga ba na pumayag si Pangulong Bongbong pero hindi tumupad? Ito po kasi ang sinabi ng isang dating tauhan ni Rodrigo Duterte na si Jing Paras. Magiging speaker si GMA uli. They promised her the appointment of Department of National Defense Secretary. Hindi rin nila tinupad yun. O yan, yun daw speakership, ibibigay kay GMA, kay Gloria Macapagal Arroyo. Yung Secretary of National Defense, kay Sara Duterte. Hindi daw tinupad. Yan po ang huling narinig natin na hindi tumupad. Teka muna, kung talagang nagkaroon ng kasunduan na ibibigay ni Pangulong Bongbong yung mga posisyon na yan, bakit simula pa lang ng kampanya, naninira na si Rodrigo Duterte? Yan ba ang may kasunduan? Unless nanigurado si Digong na dapat tuparin ni Bongbong Marcos ang kanyang mga ipinangako. So ano yun? Parang binablockmail kagad ni Rodrigo Duterte si Bongbong Marcos. Sisiraan niya umpisa pa lang para siguraduhin na tutupad si Bongbong Marcos sa kasunduan. Kahit na ako ang lumugar sa posisyon ni Bongbong Marcos that time, may kasunduan na tayo na ibibigay ko lahat ng gusto mo, pero sisiraan mo pa rin ako. Umpisa pa lang, sisiraan mo na ako. Ano ako, tanga? So, isa yun sa naisip ko. Nagkaroon ng kasunduan, pero dahil sa sinisiraan ni Digong si Bongbong Marcos simula pa lang, hindi tumupad si Bongbong Marcos. Pangalawang naisip ko, wala talagang kasunduan na nangyari. Then ano ba ang akala ni Rodrigo Duterte kay Bongbong Marcos? Weak leader? Kung weak leader yan, nasaan si Digong ngayon? Nasaan si Kibuloy? Nasaan yung ibang mga tauhan ni Rodrigo Duterte? Di ba karamihan sa kanila nakakulong? Yan ba ang weak leader? Kaya nagalit si Digong dahil hindi pumayag si Bongbong Marcos sa kasunduan nila. Kaya hindi inendorso para daw hindi manalo si Bongbong Marcos. But again, ano ba ang titulong na akabit kay Bongbong Marcos? Hindi ba Pangulong Bongbong Marcos? Kahit na anong paninira ang ginawa ni Rodrigo Duterte simula pa lang ng kampanya, nanalo si Bongbong Marcos. At naipanalo ni PBBM si Sara Duterte kaya naging Vice President. Pero walang natupad sa kondisyon. Hindi si Gloria Macapagal Arroyo ang ginawang House Speaker. Hindi si Sara Duterte ang ginawang Secretary of National Defense. Instead, nilagay si Sara Duterte sa DepEd na kung doon pa lang sa DepEd, ang dami ng anomalyang ginawa si Sara Duterte. Di mas lalo siguro kung ibinigay sa kanya yung posisyon sa National Defense. Akala ni Sara sa kanidigong ay mapapaikot nila si President Bongbong Marcos kahit na isama pa nila si Amy Marcos na ang akala ni Amy ay mapapaikot niya si President Bongbong dahil mas matanda siya kay PBBM. Hindi sila nagtagumpay. Kaya ngayon, lahat na lang ng paraan ginagawa nila para pabagsakin si Bongbong Marcos. Simula pa lang nung kampanya, nung hindi nakuha ni Rodrigo Duterte yung mga gusto niya,
pinagpatuloy nila yung paninira. Kaya kita nyo, matatapos na lang yung termino ni President Bongbong Marcos, walang humpay, walang tigil na paninira ang ginagawa ng kampo ng mga Duterte. So, nung nagsalita si Kong Sandro, ang dami mga DDS, sinabi sinungaling daw si Kong Sandro. Ngayon kinumpirma ni Jing Paras na ipinangako daw yung House Speakership kay GMA saka yung pwesto sa Department of National Defense kay Sara Duterte. Ano masasabi ng mga DDS? Although ang sinabi ni Jing Paras, ipinangako, hindi tinupad. Pero para sa akin, simula pa lang, hindi na pumayag si President Bongbong Marcos dahil alam niya kahit wala ang endorsement ni then President Rodrigo Duterte ay mananalo si Bongbong Marcos. At siya ang tatanghaling presidente ng Pilipinas. So hanggang ngayon, hindi tumitigil sa maiitim na balak ang kampo ni Sara Duterte at ni Digong para pabagsakin si PBBM at agawin ang posisyon bilang presidente. Pero tulad ng paniniwala ko, hindi magtatagumpay ang kasamaan sa kabutihan. Dahil si President Bongbong Marcos itinilaga ng Panginoon para maging presidente natin. So kahit na ang presidente ng impyerno o yung taong hihintayin lahat ng mga DDS sa impyerno, lahat man ng kabuktutan at planong ibagsak si PBBM ay hindi magtatagumpay. Kayo po, ano ang masasabi niyo rito sa planong gawing puppet ni Rodrigo Duterte si President Bongbong Marcos? Comment lang po down below and I will see you in my next video. Diyos te agmina.